Greg POV. Kanina pa ako napapatingin kay Mira, dahil napapansin ko na para bang may malalim itong iniisip. Simula noong ipagtapat namin ang aming relasyon kay Ma'am Bueno, ay hindi na ako nito kinibo. Nakatanaw ito ngayon sa bintana ng kotse. Ibinalik ko naman ang aking atensyon sa kalsada, habang napapabuntong hininga. Are you worried about Ma'am Bueno? Basag ko sa katahimikan. Hindi ito sumagot, kaya muli akong napabuntong hininga. Don't worry wife because she will keep our relationship. Pagpapakalma ko dito, pero tanging buntong hininga lang ang naging reaksyon nito. Naguguluhan na muli ko itong binalingan ng tingin. Are you mad wife? Hindi mapakali na tanong ko ulit dito. Napakunot noo ako nung nakalabi itong tumingin sa akin. What's wrong? Paano kung umalis ako Greg? Tanong nito sa akin, na lalong nagpakunot sa aking noo. Nakaramdam din ako ng kaba dahil sa tanong nito. What are you talking about? Wala, matamlay na sagot lang nito. Bago muling tumingin sa labas ng bintana. Napaasak na lang ako ng mahina. Nagpakawala din ako ng isang marahas na hininga, para alisin ang kaba sa aking dibdib. Ibinalik ko na lang ulit ang aking atensyon sa daan. Pagkarating sa bahay ay nasundan ko na lang ng tingin si Mira, na diretsyong pumasok sa loob ng bahay. Napapabuntong hininga na sumunod na lang ako dito. Are you not going to take dinner wife? Tanong ko pa dito noong mapansin ko na paakyat na ito sa aming kwarto, saglit itong tumingin sa akin para umiling. Agad din ako nitong tinalikuran, para ipagpatuloy ang pag-akyat ng hagdan. Napabuntong hininga ako, hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali, o may problema itong ayaw nitong sabihin sa akin. At para malinawan ay sumunod ako kay Mira sa aming kwarto. Naabutan ko pa itong nakahiga sa kama, habang nakatulala sa kisame. Umupo ako sa gilid ng kama. Nagulat pa ako noong biglang bumangon si Mira para yakapin ako nito sa leeg. Isinabsab nito ang mukha sa may leeg ko. Do you have any problem wife? You can tell me? Tanong ko dito bago ko ito iniharap sa akin. Napayuko naman ito. Narinig ko pa ang pagpapakawala nito ng isang malalim na hininga. I passed the exam, and I got a chance to study abroad, wika nito na halata sa boses ang lungkot. Bahagya naman akong natigilan sa nalaman. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maging reaksyon. Gusto kong sabihin dito, na huwag itong umalis, pero sa tingin ko ay hindi naman yata tama iyon. Sa huli ay niyakap ko na lang ito ng mahigpit, at dinampyan ng halik ang labi nito. I'll miss this. Congratulations wife, nakangiting wika ko dito. Napanguso naman ito, na anumang oras ay maluluhan na ito. Natawa naman ako ng mahina, bago ito niyakap ng mahigpit. Isinabsab nito ang mukha sa dibdib ko. What if hindi na lang ako tumuloy abroad? Tanong nito habang nakasabsab sa dibdib ko. Hinaplos ko ang mahaba nitong buhok, bago muling hinalikan ang noo nito. Don't stop dreaming wife just because of me. I can't hinder your future, wika ko dito. Pero 5 years ako dun wika pa nito, na tumangala pa sa akin. Natawa naman ako ng mahina, bago hinaplos ang mukha nito, at dinampyan ng halik ang nakanguso nitong labi. 5 years are too short wife, pagsisinungaling ko dito. Ang totoo ay masyadong mahaba iyon para sa akin. Isipin ko palang nalalayo ito sa akin, ay nalulungkot na ako. Napabuntong hininga na lang ako, and I can wait, dagdag ko pa, at yon ang alam kong magagawa ko. Aalis na rin ako after graduation master, nakanguso na wika pa nito. Natigilan naman ako, 2 araw na lang at graduation day na ng mga ito. Pakiramdam ko ay may biglang bamara sa aking dibdib. Hindi makapaniwala na tumitingin ako dito. Napalunok laway ako. That is fine wife. You have nothing to worry about me. May pilit na ngiti na wika ko dito. Mira POV. 2 araw na ang lumipas, noong sabihin ko kay Greg ang pag-aaral ko abroad. Ngayon ay graduation day na, at araw din ng pag-alis ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na iiwan ko si Greg. Napabuntong hininga na lang ako. Ako na dyan wife, narinig kong wika ni Greg, bago nito mabilis na kinuha sa akin ang mug at kutsara, para ito na ang magtimpla ng sarili nitong kape. Napasimangot naman ako. Ako na dapat dyan. I want to be a good wife, before I went abroad.
Himutok ko kay Greg na mabilis lang akong hinalikan sa labi, bago ibinalik ang atensyon sa tinitimpla nitong kape. I want to be a good husband as well wife. I want to take care of you, sagot naman nito. Napabuntong hininga naman ako. Simula kasi nung sabihin ko dito na mag-aaral ako abroad, ay hindi na ako nito halos pinakilos, at todo alaga ito sa akin. Then let us take care of each other, nakanguso na wika ko pa dito. Napabuntong hininga naman ito. Okay, I'll make you coffee and you'll make mine, sabi naman nito na ikinangiti ko. Natuwa ako ng sobra, kaya mabilis ko itong hinalikan sa pisngi. I love you master, malambing na wika ko pa, bago kumuha ng panibagong mug at kutsara, para ipagtimpla ito ng kape. I love you more wife, sagot naman nito. Napansin ko bigla ang t-shirt na suot nito. Napagtanto ko na yun ang ibinigay ko dito, naka-couple shirt ng suot ko rin ngayong t-shirt. Napangiti akong lalo dahil doon. Bumaling na ulit ako sa ginagawa ko pagkatapos. Masaya kaming nagtimpla ng sabay ni Greg, ganun din sa pagkain ng agahan. Hindi ko tuloy maiwasan na mapabuntong hininga, sa tuwing naiisip ko na hindi ko ito makakasama sa loob ng 5 taon. Pagkatapos mag-agahan, ay tinulungan naman ako ni Greg na maglagay ng mga gamit ko sa malita. Nakatitig lang ako dito, habang pumipili ito ng mga gamit na dadalhin ko. Parang ayaw ko nang umalis, wala sa sarili na wika ko. Napatingin sa akin si Greg, kasabay ng paghagulgul ko. Sinugod ko na rin ito ng yakap. I don't want to leave you. I'll miss you so much hubby, humihikbi na wika ko dito. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga ni Greg. Naramdaman ko rin ang mga mahihina nitong pagtapik sa likod ko. I'll miss you more wife, but don't give up your dream just because of me. I'll feel unhappy if you do, wika naman nito. Napatango-tango naman ako, habang pinipigil ang paghikbi. Okay, sagot ko bago pinahid ang mga luha ko, at bumitaw sa yakap nito. Agad na tumalikod sa akin si Greg na ipinagtaka ko. Nahuli ko pa itong nagpunas ng mata gamit ang kamay nito. Napabuntong hininga na lang ako. Alam ko naman na nalulungkot din ito sa pag-alis ko. Fix yourself wife. We're going to school for your graduation, wika pa nito, bago ako iniwan sa kwarto. Sinundan ko na lang ito ng tingin. Nagsisimula na ang graduation ceremony, noong makarating kami ng school ni Greg. Naramdaman ko ang pamumula ng aking pisngi.no, nang naging agaw atensyon kami ng mga faculty members, ganun din ng mga estudyante. Halata sa mukha ng mga ito ang pagtataka, kung bakit kasabay ko si Greg. Bakit magkasabay sila ni Sir De Leon? I smell something fishy. They look good together. Mira is too young for Sir De Leon. Marami pa akong naririnig na bulong-bulungan, pero hindi ko na lang iyon pinansin. Umupo na lang ako sa assigned chair, na para sa akin. May arrangement kasi kaya naman hindi ko katabi sina Maxen at Yemen. Ang naging katabi ko sa upuan ay si Yvette. Pumunta naman si Greg sa mga kasamahan nitong faculty members. Ang sweet niyo ni Sir, wika ni Yvette na halata sa boses na kinikilig ito. Nginitian ko na lang ito. Ibinigay ko ang buong atensyon ko sa graduation ceremony pagkatapos. Noong nagtatawag na ng mga pangalan, na pupunta sa unahan ng stage, ay nagsimula na akong kabahan, dahil wala akong makakasama sa pag-akyat ng stage. Hindi ko naman kasi sinabi kay Greg na samahan ako nito. Miss Mira Beltran with her guidance, Mr. Greg De Leon wika ng MC na bahagya kong ikinagulat. Napatingin ako kay Greg, na ngayon ay nakatayo na at handa nang umakyat ng stage. Tumingin ito sa akin parang ngitian ako. Nagsimula na itong maglakad paakyat ng stage. Kaya naglakad na rin ako. Naririnig ko pa ang bulungan ng mga tao sa paligid, pero hindi ko na lang pinansin ang mga iyon. Congratulations wife, bulong nito sa akin, matapos nitong ilagay ang toga. Nagulat pa ako noong bigla na lang ako nitong niyakap, at dinampyan ng halik sa noo. What's going on? Bakit hinalikan ni Sir De Leon si Mira? OMG! May relasyon ba sila? Kung ano-ano pang mga bulungan ang narinig ko, kaya naman ramdam na ramdam ko ang pamumula ng aking pisngi. Nadagdagan pa iyon noong inakbayan ako ni Greg. Kinakabahan at hiningala ko ito. What are you doing Greg? Go Mira!
Narinig ko pang sigaw ni Maxon, Yvette, Yemen at Kuya CK. Napayuko ako dahil sa sobrang hiya. Hello everyone, this is my wife, Mira Beltran de Leon. Nakangiting wika pa ni Greg sa unahan dahilan, para magulat ang marami. What? Asawa siya ni Sir. I can't believe this. They are so cute. Bagay sila. Sa sobrang hiya ay napasub-sub na lang ako sa dibdib ni Greg. Kinikilig ako na kinakabahan. Nakahinga ako ng maluwag, noong nalalayan na ako ni Greg pababa ng stage. Bakit ginawa mo iyon Greg? Yuzisa ko pa dito habang palapit kina Maxon. To tell everyone that you are my wife, and you are taken, sagot naman nito na ikinamaang ko. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito pagkatapos. Time to say goodbye to your friends, wika pa nito na halata sa boses ang lungkot. Nakaramdam din ako bigla ng lungkot. Hubby what if? No more what if's wife, putol nito sa iba ko pang sasabihin. Napabuntong hininga na lang ako. Noong makalapit ako sa grupo ni na Maxon, Yemen, Yvette, at Kuya CK, ay sabay-sabay ang mga itong niyakap ako. Sabay-sabay ding bumitaw ang mga ito pagkatapos. Halos maluha-luha si Maxon, noong tumingin ito sa akin, kaya naman napalabi ako habang nagpipigil din ng luha. Ingat ka dun best friend ha. Hindi ka na namin may hahatid sa airport, gawa ng hindi pa tapos ang graduation ceremony, si Sir na bahala sa'yo wika ni Maxon, habang naluluha. Napatango-tango naman ako. Don't worry about your husband here Mira, ako bahala sa kanya. Isusumbong ko sa'yo si Uncle kapag nagluko siya. Natatawa naman na wika ni Yemen, dahilan para mapaasak ng mahina si Greg. Baby Mira, you can call me anytime if you need a brother to lean on, wika naman ni Kuya CK, na sumaludo pa sa akin na ikinangiti ko. Ako, hindi pa naman tayo ganun ka-close. All I can say is, do your best Mira. Update na lang kita sa love life ko, wika naman ni Yvette na nagawa pang comment kay Kuya CK. Natawa ako ng mahina dahil doon. Thank you all, hindi ko na napigil ang maluha, bago binigyan ng mga ito ng isang mahigpit na yakap. Pagkatapos magpaalam sa mga kaibigan ko, ay pumunta na kami ni Maxine sa airport. Papasok na sana ako sa loob, noong mapakunot noo ako dahil tumigil sa paglalakad si Greg, at humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay ko. Nagtataka na nilingon ko ito. May problema ba? Nakakunot ang noo na tanong ko dito. Bamantong hininga ito, bago ako hinigit papalapit sa katawan nito, para yakapin ako ng mahigpit. Naramdaman ko ang pagsab-sab ng mukha nito sa leeg ko. Let's get married wife. Bulong nito na ikinamaang ko. Ha! Binitawan ako nito para mapagmasdang mabuti ang mukha ko. Nagulat ako noong hawakan nito ang magkabila kong pisngi. Para bigyan ako ng isang mariing halik sa labi. Napapikit ako at napakapit sa leeg nito, habang ninanamnam ang matamis nitong halik. Naramdaman ko ang pagpatak ng luha sa aking pisngi. I'm going to miss this. Habol ang hininga ng bitiwan ako ni Greg. Inilapat pa nito ang noo sa noo ko, habang hawak pa rin ang magkabila kong pisngi. Naaamoy ko pa ang mabango nitong hininga. Napansin ko rin ang mariin nitong pagpikit, na parabang pilit na pinakakalma ang sarili. Noong magmulat ito ng mata, ay nagkasalubong ang mga tingin namin. Ngumiti ito ng bahagya bago inabot ang kamay ko, para ilagay ang isang mamahaling singsing na kinuha nito sa suot nitong slacks. Bumilis bigla ang tibok ng puso ko. Let's get married after 5 years wife. I'll wait for you to come home, wika pa nito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na maluha, at yakapin ito ng mahigpit. Tumango-tango ako. Okay, sagot ko dito habang patuloy na lumuluha. Naramdaman ko ang paghagod nito sa likod ko. It's time to say goodbye for now wife. You have to go bulong nito, kaya naman bumitaw na ako dito. Pinunasan pa nito ang luha ko, habang nakatitig ako sa mga mata nito. Dinampyan pa nito ng halik ang tungki ng ilong ko. I love you wife, wika pa nito bago binitawan ang kamay ko na hawak nito. I love you too hubby. Nakangiting sagot ko, habang umaatres palayo dito. Kumaway pa ito sa akin habang nakatanaw sa akin. I love you more. Please wait for me, bulong ko bago tumalikod dito. After 2 years,
Hindi maalis ang pagkakangiti ko, habang sinasalubong ang mga taong bumabati sa akin. Nandito ako ngayon sa isang event, kung saan naging pangunahing panauhin ako. I really like your design, Miss Beltran. It suits me well, wika ng isang foreigner na ipinakita pa sa akin ang suot na evening gown. Napangiti naman ako ng malawak. Thank you for appreciation, ma'am. Nakangiting sagot ko naman dito. She is really good. I can't believe how successful she is at the age of 25. Congratulations. I love your design. You are excellent fashion designer. I'm proud of you. Kung ano-ano pang compliments ang naririnig ko, at tanging pagyuko at ngiti naman ang nagiging sagot ko, bilang pasasalamat at paggalang. Pakiramdam ko ay sobrang puno na ng kasiyahan ang aking dibdib. Ngayon ay masasabi ko na worthy ang ginawa kong pagsasakripisyo. Nang makalabas ako ng venue, ay dumiretso na ako sa aking kotse, para umuwi na sa apartment na tinutuluyan ko sa loob ng 7 taon. Huminga ako ng malalim, bago kinuha ang cellphone sa aking pouch. Kamusta, Max? Bungad ko kay Max noong sinagot nito ang ginawa kong video call. Why did, what the? Ano ba, Yemen? Nawala na naman ang atensyon ni Maxon sa akin, dahil sa biglaang pagsulpot ni Yemen sa likod nito, na ninakawan nito ng halik sa pisngi. Hindi pa rin ako makapaniwala na may relasyon na ito at ni Yemen. I love you, babe Max. Paglalambing pa dito ni Yemen. Bahagya pa akong umiwas ng tingin sa mga ito, noong hinalikan ni Yemen si Max sa labi. Stop kissing my baby Maxon in front of me. I'm not accepting you yet. Narinig ko naman na suwi ni Kuya CK kay Yemen. Nahadyap pa ito ng camera na nakaupo sa sofa, habang katabi ang asawa nitong si Yvette na ngayon ay buntis na. Kuya naman, parang bata na maktol pa ni Yemen na ikinangiti ko. Don't call me that, masungit na sagot naman ni Kuya CK. Nakanguso na bumaling naman si Yemen kay Maxon para maglambing dito. Babe o ang kuya mo, pagsusumbong nito na parang kinawawang bata. Napailing-iling na lang ako. Bahala ka dyan, masungit na wika naman ni Maxon, na lalong nagpasimangot dito. Hindi mo ba ako mahal, babe? Napabuntong hininga si Maxon. I love you too, butiki. But please don't disturb me. I am talking my best friend now. Wika dito ni Maxon bago bumaling sa akin. I'm sorry, best friend. Paumanhin sa akin ni Max. Ngumiti lang ako dito. Marami na talagang nangyari sa nakalipas na 7 taon no. Wala sa sarili na tanong ko dito, habang napapabuntong hininga. Napansin ko naman ang paglawak ng ngiti ni Maxon. Tama ka dyan. College graduate na tayo, fashion designer ka na, accountant na ako, businessman na si Yemen, may asawa na si kuya at magiging tatay na, masaya naman si Yvette sa kuya ko and your husband. Retired teacher na siya, at ngayon ay CEO na ng company nila. Pagkukwento ni Maxon, nahalata sa mukha ang kasiyahan. Napayuko naman ako habang napapabuntong hininga. Tama, puzzle ko dahil sa kawalan ng masabi. Sinimulan kong paglaruan ang keychain na ibinigay sa akin ni Greg, noong pumunta ito dito sa US. Nangyari yun 2 buwan na ang lumilipas. Do you have any problem, best friend? Tanong ni Maxon na ikinatingin ko dito. Nakakunot ang noo nito, at halatang nagtataka sa mga ikanikilos ko ngayon. Hindi ko napigilan ang mapaluha, na lalong ipinagtaka ni Maxon. Sa tingin ko hindi na ako mahal ni Greg, sa tingin ko gusto na niya makipaghiwalay sa akin. Nahihirapan na wika ko dito. Hindi ko na napigilan pa ang mapahagulgol. What are you talking about? Naguguluhan na tanong ni Maxon. Sa tingin ko, may lihim siyang galit sa akin, dahil hindi ako umuwi 5 years ago. At hindi ko tinupad ang pangako ko na magpapakasal kami after 5 years. Gusto ko lang naman may mapatunayan bago umuwi kaya na-extend ako dito ng 2 years. Sa tingin ko nagsawa na sa akin si Greg, hindi niya ako masyadong kinibo noong huling punta niya dito. Tapos hindi niya ako naalala tawagan man lang simula nang umalis siya dito. Natiis niya ako sa loob ng 2 months. Nag-message din ako sa kanya na uuwi na ako bukas, pero wala siyang reply. Max, hindi na niya ako mahal, umiiyak na pagkukwento ko kay Maxon. Pakiramdam ko kasi ay hindi ko na kaya. Sinasabi ko sa sarili ko na baka busy lang sa trabaho nito si Greg, pero hindi iyon matanggap ng puso ko.
Nasasaktan akong pilit. I wait you so long, wife, can't you come with me? Do you think I didn't give you enough time? May hinanakit sa boses na wika sa akin ni Greg, noong sabihin ko dito na mag-e-extend ako ng 2 years. Napahagulgol ako ng malakas, matapos kong maalala ang sinabi nito noon. Ang akala ko ay ayos lang kay Greg na nag-extend ako, dahil nagagawa pa ako nitong puntahan tuwing birthday ko, pero sa tingin ko ay nagkamali ako. Sa palagay ko ay nainip na paghihintay sa akin si Greg. I can't lose him, umiyak na osal ko pa. Narinig ko naman ang pagpapakawala ng isang malalim na hininga ni Maxon sa kabilang linya. Then don't make him wait any longer, best friend, wika ni Maxon. Napatango-tango ako habang lumuluha. You'll be happy soon, Mira. Narinig ko pang wika ni Yemen, na noon ko lang napansin na naroon pa rin pala sa tabi ni Max. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga, matapos kong langhapin ang hangin sa Pilipinas. Sa wakas ay nakauwi na rin ako. Inilibot ko ang aking paningin, para hanapin ang isang tao, pero napasimangot lang ako, noong hindi ko man lang nakita kahit ang anino nito. Napakunot noo ako noong mayroong tumigil na taxi sa harapan ko. Wala naman akong maalala na nag-book ako ng taxi. Miss Beltran, bungad sa akin noong taxi driver habang nakangiti. Kahit naguguluhan ay nginitian ko rin ito. Opo, bakit niyo po ako? Pinapusan daw po kayo sa akin ni Mr. De Leon, putol nito sa iba ko pang sasabihin. Napakunot noo naman akong lalo. Okay, wika ko bago pumasok sa loob ng taxi, na nakabukas na talaga ang pinto. Napabuntong hininga at napasimangot ako pagkatapos. Hindi man lang talaga ako sinundo, bulong ko pa sa aking sarili, na hindi maitago ang pagtatampo. Kinuha ko ang aking cellphone, para tawagan si Greg. Hindi ko napigilan ang pagngiti noong mabilis nitong sinagot ang tawag ko. Habi, bakit hindi mo ako sinundo? Nakakatampo ka na. I'm busy, malamig ang boses na wika ni Greg sa kabilang linya, bago ako binabaan ng linya. Hindi ko na napigilan pa ang maluha. I hate you, Greg. Makikipaghiwalay na talaga ako sayo. I hate you. Umiiyak sa galit na wika ko. I feel pain. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nagbago sa akin si Greg. Napatigil ako sa pag-iyak, at nakaramdam ng hiya noong mapansin ko na nakatingin sa akin si Manong driver. Agad kong pinunasan ang basa kong pisngi. Sorry po, Manong, paghingi ko dito ng paumanhin. Ngumiti naman ito sa akin na ipinagtaka ko. You'll be happy soon, iha, wika ni Manong na ipinagtaka ko. Kung hindi ako nagkakamali ay sinabi na rin iyon sa akin ni Yemen kagabi. Napabuntong hininga na lang ako. Sana nga, inumin mo muna ito, iha, para kumalma ka, dagdag pa ni Manong na inabutan ako ng isang bottled water. Napangiti naman ako, dahil mukhang mabait ito. Agad kong tinanggap ang binibigay nitong tubig. Thank you po, pasasalamat ko, bago ininom ang tubig. Mga ilang segundo lang siguro ang lumipas, simula nang inumin ko yung tubig ay nakaramdam na ako ng pagkahilo. Kinakabahan na napatingin ako kay Manong, na nahuli ko pang nakangiti sa akin. Ano po yung? Hindi ko na naituloy pa ang iba kong sasabihin dahil inagaw na ako ng antok. Naramdaman ko ang pagkirot ng aking sentido. Nakakarinig din ako ng ingay sa paligid. Hindi ko pa magawang imulat ang mga mata ko, dahil pilit kong inaalala ang nangyari. Napamulaga lang ako noong maalala ko yung taxi driver. Anong ginawa niyo sa akin? Bakit nandito ako sa isang magandang silid? Gising na pala ang bride-to-be. Welcome home, Mira. Congratulations. Your groom is waiting. Naguguluhan na napatingin ako sa paligid. Nandito ngayon sina Maxon, Yvette at ibang tao na hindi ko kilala, na may mga hawak pang makeup kit. Natuon ang paningin ko sa isang banner na nakasabit. Greg De Leon and Mira Nuptial. Hindi makapaniwala na tanong ko. Oo, best friend Mira, sagot naman ni Maxon na ikinatingin ko dito. Naramdaman ko ang panunubog ng aking mata. Napatingin ako sa aking kabuuan. Hindi makapaniwala na suot-suot ko ngayon ang isang wedding gown, na ako mismo ang nag-design. My dream wedding dress. Napakaganda niyon sa akin. Naluluha na naalala ko bigla, yung araw na nahuli kong tinitingnan ni Greg ang sketch ko na iyon. Hindi ako makapaniwala na may plano pala ito. Natigilan ako bigla noong marinig ko ang isang pamilyar na boses. Na umere sa kabuuan ng silid.
I planned everything, wife. From being cold husband, till the part that I ignore you, your call, messages and sweet gestures. Which also driving me crazy, because I'm missing you. I tried my best to fight the urge to call you, and telling you that I miss you. I badly want to see you, wife, but I need to prepare your dream wedding. So I resist myself. I'm sorry, wife, for making you worry, cry and hate me. I hope that you'll forgive me, and never think again to broke up with me. I can't take that, wife. I can't lose you, narinig ko na wika ni Greg sa linya. Hindi nakaligtas sa pandinig ko ang ginawa nitong pagsinghot. Natawa ako ng mahina dahil doon, habang naluluha dahil sa kasiyahan. Nakaramdam din ako ng konsensya dahil sa pag-iisip na makipaghiwalay dito. I feel sorry about that. And about the taxi driver. He is part of my plan to surprise you. I'm sorry, wife, if I mixed sleeping pills to your drink. I just want to accomplish my plan. I'm sorry, wife. Please don't be mad. Pakiusap pa nito. Napailing-iling naman ako. I can't be mad for this kind of surprise. Tugon ko kahit hindi ako nito naririnig. Patuloy pa rin ako sa pagluha. Pakiramdam ko ay anumang oras, ay sasabog na ako dahil sa kaligayahan. And I also want to take this chance to tell you, that I'm so proud of you, wife. Congratulations for being successful fashion designer, can you design our future together? Pagpapatuloy nito dahilan para matawa ako ng mahina. Corny. Please come outside, wife, if you want to take me as your husband. I'm waiting. Hindi ko na pinakinggan ang iba pang sinasabi ni Greg, dahil tumayo na ako at patakbo na akong lumabas ng silid na iyon, habang hawak-hawak ang lelayan ng suot kong wedding gown. Hindi ko na kaya pang pigilan ang nararamdaman ko. I want to take him with me. Best friend Mira. Hindi pa tapos ang makeup ng bride. Pigilan niyo siya. Come back here, bride. What's going on? Maraming bulungan pero hindi ko na pinansin ang mga iyon. Hinintay ko na may pumihil sa akin, pero maging ang mga bisita ay hindi na nakakilos, dahil sa gulat nung bigla na lang akong lumabas. Wala rin akong balak magpapigil, dahil ngayon pa lang ay gustong-gusto ko nang makalapit sa groom ko. Go, best friend Mira. Narinig ko pang cheer ni Max, na sa tingin ko ay sinundan ako. Napangiti ako. Baby Mira. Uncle, nandyan na ang bride mo. Ngayon lang ako nakakita ng bride, na tumatakbo papuntang altar. This is new, wife. Hindi makapaniwala na osel ni Greg, noong malinggonan ako. Hawak-hawak pa nito ang microphone. He looks very handsome with his tuxedo. What the? Careful, wife. Don't be too excited to marry me. Suway sa akin ni Greg, noong sa wakas ay makalapit ako dito. Hawak pa nito ang microphone, dahilan para umalangaw-ngaw ang boses nito sa venue. Nagtawanan tuloy ang mga bisita. But I'm excited, wika ko dito bago tumingkayad, para bigyan ito ng mabilis na halik sa labi. Napansin ko pa ang panlalaki ng mata nito dahil sa ginawa ko. Kiss the groom na agad. Ang bilis ng ceremony. Congratulations! Muli kong binaliwala ang ingay sa paligid, dahil hanggang ngayon ay nakay Greg pa rin ang aking atensyon. I love you and I miss you, hubby, wika ko pa dito habang nakatitig sa mga mata nito. Ngumiti ito sa akin dahilan para lumabas ang biloy nito sa pisngi. Napangiti ako noong hinapit nito ang baywang ko, para mapalapit ako sa katawan nito. I love you more and I miss you more, wife. Tugon nito habang nakangiti, bago ako binigyan ng masuyong halik sa labi. Hindi namin alintana ang mga tao sa paligid. If love can make you out of sanity, then we do. Nakangiti ako ngayon, habang pinagmamasdan na masayang nagtatawanan ang mag-amang Greg at Shiona, kahit hindi ako sinasali ng mga ito sa bonding ng mga ito. Hindi ko tuloy maiwasang magtampo. Napailing-iling na lang ako, habang napapabuntong hininga. Tuwing weekend ay ganito ang ganap sa aming pamilya. Hindi dapat kami mawala ng oras sa bawat isa, kahit busy kami parehas ni Greg sa trabaho namin, lalo na kung para sa anak namin. Mommy, where's my cookies? Tanong pa sa akin ng 5 taon gulang kong anak na si Shiona. My coffee, wife, wika naman ni Greg dahilan para lihim ko itong erapan.
Coming, sagot ko naman sa mga ito. Pumunta na ako ng kusina, para kunin ang gusto ng mag-ama ko. Lumabas agad ako ng kusina, noong makapagtimpla ako ng kape, at makakuha ng cookies. Naabutan ko pang karga-karga ni Greg ang anak naming, habang sinusuklay ang buhok nito. Napangiti ako dahil doon. Nandito na ang request nyo. Nakangiting wika ko sa mga ito. Tumingin sa akin ang dalawa. Napangiti ako ng malawak noong masayang lumapit sa akin ang anak ko, para bigyan ako ng isang mahigpit na yakap. Isa siguro sa namana sa akin ng anak ko, ay ang pagiging malambing nito. Thank you so much mom, wika pa nito. Nahinalikan ako sa pisngi, bago kinuha ang cookies na ibinigay ko dito. Welcome baby Mira, sagot ko naman dito bago lumapit sa asawa ko. Your coffee hobby? Wika ko naman dito, na inalapag na muna ang tasa ng kape sa katapat nitong masita, bago kumandang dito. What the? You are so heavy wife? Reklamo nito dahilan para mapanguso ako. Sinasabi mo ba na mataba na ako? Nagtatampo na tanong ko dito. Hidang wife, you are so sexy and hot. Sagot naman nito na may panunokso pa sa boses, na bahagya pang hinaplos ang hita ko. Natatawa na tinampal ko ang kamay nito, dahilan para matawarin ito ng mahina. I love you wife and I always will, masuyong wika nito, habang nakatitig sa mga mata ko. I love you too hubby, sagot ko naman dito. Napangiti ito ng malawak. Masuyo nitong hinaplos ang kanang pisngi ko, lalapit na sana ni Greg ang mukha nito sa akin, para halikan ako nung maputol iyon. I love you 3, singit ng anak namin na si Shiana, dahilan para mapanguso na naman ako. Daddy, pwede po ba tayo maglaro? Malambing na tanong pa nito sa ama. Sure ba? No baby Mira, pwede bang akin muna time ng daddy mo? Putol ko sa iba pang sasabihin ni Greg, nung maramdaman ko na bibitawan na ako nito. Gusto ko kasi sanang kausapin muna ng masinsinan si Greg para sa isang magandang balita. Narinig ko ang mahinang pag-osek ni Greg, at mahina nitong pagtawa. Pwede ba baby? Tanong pa ni Greg sa anak namin. Napansin ko naman ang pagkindat nito sa ama. Sure daddy for my baby brother, sagot naman ni Shiana na ikinamaang ko. What they are talking about? Are they already know? Anong baby brother? Naguguluhan na tanong ko sa mga ito, habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa mag-ama. Sabay pang tumawa ang dalawa na lalong nagpakunot sa aking noo. Nothing mom. Si daddy na lang po ang tanungin niyo, sagot naman ni Shiana bago natatawang tumalikod sa amin. Napanguso ako. Bakit parang pinagtutulungan ako ng mag-ama ko? Bulong ko pa sa aking sarili. Napabuntong hininga na lang ako. Baby Mira, where's my grandchild? Wika ng isang boses na kapapasok lang ng bahay, dahilan para maputol ang sinasabi ko. Napatingin kami ni Greg sa may pinto, ganun din si baby Shiana na papunta na sana sa single sofa para maglaro. Napangiti ako noong makita ko si Mommy Liz Elda na may dalang paper bags, na alam kong may lamang pasalubong para sa apo nito. Lolol hiyaw ni Shiana na halata ang kasiyahan noong makita ang lola. Sabik pa itong lumapit para yamakap. Napangiti na lang ako, noong makita ko na nagyakap ang maglola. Oh my sweet apo, I miss you. Narinig ko pang wika ni Mommy Liz Elda. I miss you more lola, sagot naman ng anak ko. Tatayo na sana ako, mula sa pagkakaupo ko sa kondangan ni Greg, para asikasuhin si Mommy Liz Elda, noong pigilan naman ako nito sa braso. Let them have some quality time wife. Wika pa nito sa akin, na iniyakap pa sa baywang ko ang mga braso, dahilan para hindi ako makawala dito. Pero, don't worry about us iha. Ako na muna bahala sa apo ko. Ilalagay lang muna namin itong mga pasalubong ko sa kusina, wika ni Mommy, bago inakay ang anak ko papuntang kusina. Sinundan ko na lang ang mga ito ng tingin. Nawala lang ang tingin ko sa may kusina, noong maramdaman ko na isinabsob ni Greg ang mukha nito sa leeg ko. Let's make our daughter wish come true wife. Bulong pa nito sa may tainga ko, dahilan para maalala ko ang kaninang makahulugang kinikilos ng mga ito. Napakunot noo ako. Ano bang pinag-uusapan yung mag-ama ha? Tinuturuan mo ba ng kalokohan ang anak natin Greg? Nakataas ang isang kilay na tanong ko dito. Natawa naman ito ng mahina, na lalong nagpakunot sa aking noo. Of course not wife. Natatawang sagot nito.
Pinanangkitan ko ito ng mga mata, dahilan para sumeryoso na ito. Tumikim pa ito pagkatapos, she just wishing to have baby brother wife, wika nito na ikinamaang ko. Is she serious? I think she is, mabilis na sagot naman ni Greg. Pinagmasdan kong mabuti ang mukha nito. Napakunot-nuo ako noong mapansin ko na nag-iwas ito ng tingin. We both want it wife, Shiana want baby brother to play with. Actually, I really want a baby boy, so I tell to our daughter that she has nothing to worry about, because we will make it. Can we make it wife? Tanong pa sa akin ni Greg na halatang nahihiya. Natawa naman ako ng mahina dahil doon. Bakit kailangan mo pang magsabi? Natatawa na tanong ko pa dito. Baka kasi ayaw mo, sagot naman nito na ikinamaang ko. Of course not. So can we make it? Sabik na tanong pa nito. We made it, sagot ko naman dahilan para mapakunot-nuo ito. What do you mean? Naguguluhan na tanong pa nito. I'm 4 months pregnant and it's a boy, pagbibigay alam ko dito, habang nakangiti. Natawa pa ako noong makita ko ang pagkatulala ni Greg. What? You are pregnant? Hindi makapaniwala na tanong pa nito sa akin. Tumango-tango naman ako. OMG, buntis si best friend. Ang lupit mo, uncle. Congrats. Congratulations from your friend, Yvette. Ako ninang ha. More babies to come, baby Mira. Napatingin ako sa mga bagong dating na nagsalita. Napangiti ako. Noong makita ko ang mag-asawang Yvette at Kuya CK, kasama ang 6 years old na anak ng mga itong si Lance. Napatingin din ako sa gawin ni Yemen, na nakaakbay ngayon sa fiancé nito na si best friend Maxon. Napansin ko ang mga dala nitong pagkain, na alam kong lalantakan ng mga ito, para sa food trip ng mga ito dito sa bahay. Congratulations to the both of you. Sabik na akong makita ang apo ko, singit naman ni Mommy Liz Elda, na ngayon ko lang napansin na nakalabas na pala ng kusina, kasama ang anak ko. Yehey, magkaka-baby brother na ako. Masayang wika naman ni Shiana, bago tumakbo sa amin ni Greg para magpakarga sa akin. Hinalikan ko pa ito sa pisngi noong makalapit ito sa akin. Let's celebrate this. Ipagluluto ko kayo, masayang wika pa ni Mommy Liz Elda, na naglakad na pabalik ng kusina. Sumunod naman dito ang mga kaibigan ko. Tulungan ko na po kayo. Gusto ko matikman luto ni tita. Magaling magluto si grandma. Sana ganun ka rin, butikino. Sama mo kasi magluto. Shut up or I'll kiss you. Natatawa na lang ako habang masayang nag-aasaran ang mga kaibigan ko, habang papasok ng kusina. Let's go with them, wife, wika ni Greg. Tumango naman ako dito. Tumayo na ako mula sa pagkakaupo ko sa kondongan ni Greg. Kinuha naman nito si Shiana sa akin, para ito na ang magbuhat sa anak namin. Inakbayan ako nito pagkatapos. Habang naglalakad papasok sa loob ng kusina, ay napatingin ako sa nakangiting larawan ni Kuya Brie, na nakasabit sa dingding. Pakiramdam ko ay parang kinakausap ako nito, kaya naman napangiti ako. Lihim akong umusal ng pasasalamat dito. Napatingin ako kay Greg na bahagya pa akong inilapit sa katawan nito. Binalingan ko din ng tingin si Shiana na ngayon ay tuwang-tuwa, dahil sa karga ito ng ama nito, dahilan para lumabas ang 2 biloy nito sa pisngi. Napangiti din ako dahil doon. Lihim akong napausal ng dalangin sa sobrang kasiyahan. Thank you Lord for giving this man. Amen, that gives so much joy to me. Amen, who gives Shiana to me and this baby inside of my tummy. Amen, who keep loving me, and amen, that I love the most. Thank you for giving the best for me.